Good day, everyone. I would like to discuss my topic about the case study lines at the gas pump. So, as we discussed in Chapter 5 in 1973, the Organization Petroleum Exporting Countries, OPEC, reduced production of crude oil, thereby increasing its price in world oil markets. Because crude oil is the major input used to make gasoline, the higher oil price reduced the supply of gasoline. Long lines at gas stations became commonplace and motorized often had to wait for hours to buy only a few gasoline of gas. So, kung hinay ang supply sa crude oil, kay ang OPEC daw kay ga-reduce ang pag-produce sa crude oil na resulta na ilang gimahal ang price sa crude oil sa tibuok kalibutan. And crude oil is maoning gihimo para mahimo ang gasolina. And in this statement, pag mumahal ang price sa oil, magubos ang supply sa gasoline. Ang pasabot nga kung mumahal ang pag-produce sa crude oil, muhinay ang supply sa gasoline. Continuation, what was responsible for the long gas lines? Most people blame OPEC surely if OPEC had not reduced production of crude oil. The shortage of gasoline would not have occurred, yet economists blame the US government regulation that limited the price oil companies could charge for gasoline. Bot pasabot ani nga giblem sa mga tao ang OPEC nga ilang gi basol ba nga ngano daw nga mahal ang gasolina. So dili day dapat basulo ng OPEC kaya ang OPEC sila uh, ga dili sila ka control kung unsa gi presyo kay ang OPEC gaagad ra sila sa gobyerno sa US. So mo na nga ang US sila makabuot kung pila i-presyo sa gasoline sa tibuok kalibutan. Sa pagpadayon na explain ako ang the price ceiling on gasoline is not binding. So dari makita nato ang graphs sa wala pa ni taas ang presyo sa gasoline. And mo ni ang demand and mo ni ang supply and mo ni ang price ceiling. So but sa price ceiling is kanang ang mga tao is kanang affordable kay nila nga mupalit sa gasolina and wala nila pa ang presyo sa gasolina kanang makaya bitan nila kay ang pasabot aning P1 kay kanang balance na siya sa maning pasabot sa not binding. So explain ako kay about sa panel B. The price ceiling on gasoline is binding. So, ganina, gusto na ito ang not binding o karon ang binding. Kaya kalainan sa not binding kay sakto ra ang price makaya ra sa mga customer sa pagpalit sa gasolina. And ang binding kay kanang nilapas ang presyo o kanang konsad nigamay ang supply. So, nigamay ang supply and ang demand, nidako ang demand. And tungod kay nigamay ang supply, so ang price kay nitaas gid ang price. So tungod kay nitaas ang price and ni dako ang demand, nahimo siya og kanang shortage. So bot pasabot sa shortage kay kanang gamay ra ang supply and dagan bitaw mga customer. So unya kanang tungod kay daghan ang customer unya gamay ang supply, so pangitaon kaayo ang gasoline. So mo na nga mutaas ang presyo sa gasoline and tungod sa pagtaas sa presyo sa gasoline, daghan kay naapektuhan na mga customer tungod kay nagmahal ang pamaliton kay kung i-travel pa ang mga product, so
mag-buy sila og gasoline para makabot ang product. So tungod ato nga ni mahal ang gasoline, so mumahal pod ang mga produkto nga ilang ibaligya. So mo na nga ka-importante nga may baluan nato ang binding o not binding. Kay kung ang price sa gasoline mo taas, so maepektuhan, daghan kay maepektuhan ng mga customer o mga negosyo nga sa mga lain-lain na mga syudad. Mara to akong topic about sa lines of the gas pump. Salamat kayo sa pagpaminaw. Unta nasabtan ninyo. Thank you.